Ayan mga karos, magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel ngayong araw po ng Sabado. Ito, kamusta po tayo? So ngayon, update tayo sa Riego de Dios project. Ayan, bali kahapon hindi ko po siya napuntahan. Palagi na lang po kasing umuulan. Tas galing din po ako ng hospital noon. So hindi ko na po siya napuntahan dahil aabutan na rin po tayo ng traffic doon. Pagkalabasan po kasi ng mga estudyante, alas 3 or 3:30, yan na yung daloy ng traffic, talagang sobrang bigat na. So ito mga karos, project update tayo doon. Check natin yung mga iba pang mga nagawa at saka yung mga susunod pa na gagawin natin para po sa mga development ng ating project. So nga pala mga karos, shoutout nga po pala kila Sir and Ma'am. Bali kahapon sa Phase 4, after po ng trabaho natin, nakapag-ocular pa po tayo, mga bandang mag-aalas 6 na po ng gabi. Siya nga po pala, itong bahay na to, hindi talaga naiiwasan sa mga nagpapagawa na yung mga tambak nila ng mga nahukay na panambak at hindi na ibabalik sa kanilang bahay ay naiiwan na lang. So sad to say, yun na nakita at inabutan po natin dun sa unit. Pero isinama naman po ni client sa mga cost ng ating magiging renovation. Itong unit na to mga karos, kakaiba yung design niya. So 3 bedroom, so kompleto naman. Pero sa mga dating mga ginawa namin, first time namin magagawa yung ganitong design. I-share ko na lang po mga karos sa mga susunod po na araw na darating, dahil meron na siyang tubig at kuryente, meron na rin pong permit. So asikasuhin na lang po yung gate pass at yung iba pang mga paperworks para may pagpatuloy yung renovation. Ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Payroll po ngayon, sahod ng ating mga construction worker. Let's go! Tara! Ito, saktong alauna. Talagang ganito yung sitwasyon lagi. Tapos minsan 3 oras na ganito. Hanggang ano na yan, alas 4. Simula nung sumapit tong August. Pupunta nga po muna pala tayo sa hardware dito kay Ma'am Melanie. Meron akong ilan sa mga in-order para sa Anyana project, tsaka ilan sa mga project natin dito sa Lumina Homes. Yan, babayaran muna natin. Ulan na naman. Ulan. Dito na tayo, hindi ako makababa, wala akong dalang payag. Yung ulan pa naman ngayon, yung matagal, hindi siya yung saglit lang. Ilang oras din talaga inaabot. Magbabayad muna tayo rito sa loob. Salamat naman at medyo humina yung ulan. Naririnig yata tayo na nagbablog at nagre-reklamo sa ulan. Ay, humina na. Ito yung project natin sa Phase 6, yung ginagawa natin doon kila Kuya Dindo at Kuya Rigor. Kailangan nila ng flexiband doon kahapon. Hindi ko na na-videohan. Bumili ako ng flexiband dito, isang timba. Tapos bumili tayo ng 2 galon ng acrylic emulsion. Yan. Tapos ngayong araw na to, nagpa-deliver ako sa Anyana Bel Air East project natin ng 60 pieces na metal paring, 120 na wall clip, at saka 15 pieces na carrying channel. Yan, bali 8,950. Yan, para sa ceiling project natin dun sa back extension, at saka kasama na dito sa may corner area. Ba? Tara. Magandang araw po. Yes, sir. Ice coffee po yung black Americano. Large na po ba? Ano lang po, yung medium lang. Okay, sir. Walang asukal yan, mama. Yes po. Salamat po. Thank you. Now, 55 pesos per kilo po, sir. Thank you po. Yan, drive-thru dito sa Paradahan McDonald's. Nakakaantok kasi. Aircon plus ano pa, umuulan. Okay. Nandito na tayo sa Riego de Dios project. Ayan, maraming salamat kasi pagdating natin dito hindi umuulan. Makakapag-vlog tayo ng maayos at makakapagbigay tayo ng update. At siya rin makakagawa ng maayos din yung mga manggagawa dito sa project natin. Dapat pala lagi natin pinapansin pag umuulan. Ayan, magandang araw po kila client owner. Dito si Epoy. Good afternoon, Epoy. Good afternoon. May dala tayong black bag para dun sa mga basura na pwedeng hakutin po ng mga truck. Yan. So ito, pinamamasilya na natin to. Malaking tulong po yan ngayong lagi nag-uulan-ulan. Yung masilya.
Pagdating dito, yan bali epoxy po siya. Pagdating naman dito banda, polytop yung mga gilid. Pero pag sa mga dugtungan, epoxy. Epoxy A&D. Yun, no? I-double check natin to syempre. Magawa. Kaya Philip, good afternoon. Kamusta ang flexiba natin? Ito, back po yan. Back to back to. In sa kabila. Okay na po yun doon. Nakagawa ko na. Oo nga, no? Ayos. Sige, ikutin ko yan. Kuya, ito yung request mo. Ay, sige po. Yan. Umulang kahapon. Tinira ko na dito, mental, pati dito. O siya. May magagawa pa rin pala, no? Kahit pa paano, kahit nag-uulan-ulan. Malakas yun eh. Lakas nga eh. Buti nga natapos yun dito sa labas boss eh. Naka-camera ko agad eh. Hindi ito. Okay na to dito. Yun. Habol ko eh. Oo, yun. Finish na. Finish na yan. Sige, wag pilitin kuya para hindi sayang yung materyales. Saya kasi pag ako, dito umulan. Oo. So, yun lang. Hindi porket maganda panahon ay i-apply natin ang i-apply. Kailangan din po, nakikiramdam din po tayo. Kasi masasayang po yung materyales. Noong isang araw, nung binili ko tong flexiband dito, nag-alala ako kasi talagang hindi po may i-apply. Hindi nga na i-apply, pero kahapon na i-apply naman. Ayan. Naka-waterproofing na po yan. Yan si Master Jojo. Dito rin siya gumagawa pero umiikot po na yun doon sa ibang project natin bago siya pumunta rito. Bilog, good afternoon, Bilog. Ito yung metro mo. Yan, naitabi ko yan eh. Ito na yung tiles ni client. Wow, ganda. Diba? Tiles ni client. Ayos. Yan lang po yung covered ng tiles. Tapos may moldura po kasi rito at may bintana. Pero nilagyan na lang po namin yung ilalim. Buhay pa rin naman po yung moldura niya. Siya nga pala may kitchen sink yan. Bali kapag natuyo to, lalagyan na lang po yan ng lababo. For finishing na lang. Yan na lang naman po kasi yung mga gagawin dito. Tapos pipinturahan na lang po yung mga pader. Tapos sabi ko nga sa kanila, kung sakali magkaka-budget sila, nandyan lang naman kami. Palagyan po ng tiles tong area na to. Kahit hanggang dito lang. Yan, kahit hanggang dito lang. Tapos yung part kasi na yan, talagang parking space. Baka hindi na po yata nila palagyan talaga. Tapos dito, pinalalagyan na rin po natin ng 40x40 yung steps. Papunta rito, papasok sa may dining area. So, kung ano yung ginamit natin doon sa harapan, ayan, dito. Kompleto na to. Yan, nakapakan lang. Natin bakbakin to sir. Yung luma. Kasi pagka pitungan natin yan, baka ka-problema tayo bandang uli. Sige. Pag-aangatan uli yan eh. Yung magapak na. Oo nga, no? Sige nga, tanggalin mo nga to para makita sa video. Kailangan talaga sir. Okay. Maraming nagtatanong sa atin yan, kuya. So, ano daw ba ang dapat gawin? Itong gagawin ito, babakbakin natin. Pagkatapos, pa-primer na architect. Okay. Para natin mamasyahan. Yun. Ibay na yun. Okay. Pero hindi naman lahat ng pintura kasi, kuya, ay ganyan ang ginagawa na tinatanggal. Kaya, yung iba kasi, kaya talaga ito, bakbakin natin ito eh. Okay, nangyari to, ako mag-explain. Nangyari kasi to dahil dati exterior pa. Wala pang mga bubong, babad to sa init at ulan. Tsaka ulan. Okay. Nangyari talaga. Yan. May mga nagtatanong sa akin ito mga karos kung halimbawa magre-repaint daw sila ng pader. So case to case basis yun. Pero kung yung pader nyo na may pinturado na ay nandun sa loob, yan pwede naman. Master Joe. Ayan, magkasama kami ni Master Jojo. Gandang hapon. Kanina umaga magkasama kami. Ay hindi na tayo nakapag-vlog. So case to case basis nga yun. Kunyari ito, matagal na may pintura dito sa loob. Pwedeng primeran na lang, no kuya? Primer na lang, tapos repaint. Repaint na lang. Tsaka di siya may hagdanan, tinapos ko na rin sa Ayun. Wow. Ay primer na pala kuya. Ito na lang, no? Okay. So may gagawin at gagawin pa rin pala yung pintor na pagka umuulan. Dito ako sa loob, dito ako nagkakalikot eh. Sige, salamat. Ayun. Tapos tuloy natin to para doon sa mga viewers natin na lagi nagtatanong tungkol dito. Ito po kasing pader na to, exterior. So ito po yung ibig sabihin, matagal na po itong pintura na to nung na-turn over pa kila client. Hindi na uubra rito yung lilinisin mo lang siya, liliyain mo, tapos biglang ipa-primer mo para ma-applyan mo ng top coat. So ganito ang gagawin.
Kapag kaganyan na, tatanggalin talaga at kakayurin. Ang biruin nyo, napakatrabaho. Trabaho talaga to. Pero pagka natapos naman, no, kuya, Oh, maganda to. okay, pang matagalan na. Matagalan talaga. Yan. Ito yung tiles. 40 by 40. Hindi na ba magkukulang? Sakto na. So, ganito lang naman kami rito eh. Para hindi madoblehan ng materyales si client. So, ginagamit muna namin lahat. Kung sakaling magkukulang na, dito lang kami nabili. Nagdagdag pa tayo ng 5 rito kahapon, di ba? Ayun siya. 6 pala. Nagdagdag pa kami ng 6 na piraso ng, ng 40 by 40. Yung mga ganito kasi ito. Kailangan ano sila? Yung design, tugma. Kasi ito ang lagi napapansin eh. Ito ang lagi nakikita. Tapos makikita nga lang natin dito sa step na to. Syempre hindi magpapantay yung riser, di ba? Gawa lang ito ay pababa. Pababa po kasi ito level ng flooring. Yan, ito yung steps. Kasi dito sa floor area sa may back area, yan yung ginawa nating dining area. Medyo mataas na po siya, nasa 30 cm. Tsaka syempre, mas maganda na may ganito. Kapag ka may lanay, ayan, mas maganda. May nakaano tayo, sliding. May steps talaga. Yan, kahit pa paano yung namin dito, mga assignment namin, nakikisama yung panahon. Kagaya nitong ating fence grills. Yan, marami na pong naipahid dito. Protektado na po siya. Isang gano'n lang pala nung ako dyan, parasitic ko sen. Isang lahat na lang pala nandyan. Yung alin? Diversity ko pang dito pang primer. Acrytex primer. Acrytex. Isang lata na lang. Ilang ano pa ba ang kakailanganin natin? Pakitansya na lang. Gusto mo isang box muna? Apat na galon. Kahit isang kwan, samahan nyo rin lang pang kanya, locker. Lacquer thinner? Hindi, yung locker kanya. Ano ba? Yung siya pala. Ayun, Acrytex reducer. Ayun, Acrytex reducer. Sabi ni Master Jojo. Samahan mo lang sa kwan, locker trainer, kasi kalahating gano'n na yung sa akin. Okay, sige. Lacquer thinner, isang galon. Okay. So marami pa naman kasi nga-applyan ng Oh, wala yun ha, kasi naka-tiles yun. Wala yun, Dito lang. Okay. Ito, paikot na to. Sige, kaya. Ayan, bihira sa mga pintor yung ganito. Bibigyan ka ng suggestion. Kasi pag wala kang alam sa trabaho na ganito, ano pwede? Babata ka na agad dyan. Ano pwede masayang daw kuya? Materialis. Tsaka yung binahid sa tao, di ba? Kasi matutok na puli siya eh. Yun. Kaya pag wala ka talagang alam sa klaseng trabaho, ibali wag na kayo manghinayang. Kanina niya pa kinukot-kot yan, no? Pero hindi naman naaabot ng isang araw yung kakakot-kot eh. Di ba? Ang importante, ano ba pinalalabas natin dyan? Yung dati niyang concrete, di ba? Yung dati niyang concrete na palitada. Palitada na yun. Tapos doon ulit tayo mag-uumpisa. Ayun, napakalaking... Hindi na magkasa sa kanya masigya. Oo. Ano ito, makinis na eh. Makinis na. Yan. Dito nga po pala, ginagawa na namin yung pinaka-case, yung pinakakahan ng ating TV console. Ang gusto mangyari ni client sa setup nito, nakalubog po siya. Kadalasan sa mga TV console na ginagawa po namin, yan, medyo naka-emboss po siya sa pader. Yan, dito nakalubog. Yan, nagpa-order tayo nung nakaraan ng metal studs at saka hard flex. Yan, dito po natin gagamitin yun. Magsisilbing backing niya. Tapos lalaruin natin dito yung mga switches. Saka pala rito sa storage, walang pinagagawa si client dito. Plain lang siya. Plain na pinturado lang. Tapos lalagyan namin ng kisame. Yan, syempre may ilaw. Kasi madilim na part na. Tapos ito nakikita nyong medyo nakaangat na tiles. Ito magsisilbing parang pinaka open shelves niya na yan. Maglalagay po kami. So ang height is 60 no? 60 cm. 60 cm yung pinaka height. Tapos dito plywood. Plywood po to. Yan 60 cm.
Pero kadalasan po sa mga nakikita nyo sa Lumina, ito kasi ano na parang sadya nakadrop na. Sa Lumina kasi meron pa po kaming may gap pa po kami. Ito parang shelves na lang po to, diretso. Tapos sa pinaka-backing niya, plywood. Then lalagay kaya ng design. Yan, okay na to. Diretso na. Open lang na. Wala nang drawer. Wala nang drawer. Kasi hindi na kaya lagyan ng drawer yan Wala namang maliliit na drawer guide di ba? Ito yan. Open shelves lang. Oo, open shelves. Pero pwede natin lagyan ng pinto. Kung tutusin lang, pwede lagyan ng pinto Paangat o pababa? Conforme. Pataas, pwede. Or paangat. Yan, tingnan natin yung plywood. Kung magkakasya, lagyan natin. Lagyan natin ng pintuan. Mas maganda yun. Yan na lang yung plywood natin. Tapos ito yung isa sa mga pinag-deliver natin na nakarang araw. Yan yung mga para sa magiging likod. Si Bilog matatapos na rin dito. Yan. Yung ginawa pala natin bubong ng linggo. Yung linggo. Walang ka-complain. Very good. Pulidong-pulido yun Nagpa-renovate po sa amin. Ito panoorin nyo. Makakuha po kayo ng idea. Sabado yun Sabado pala. Sorry na, Sabado. Kasi dito na ako. Kasi yung ginagawa kasi natin sa loob nila, walang ganito. Siyempre yan dito na. Ano na to? Open shelves, walang Pwede ganito ang isang natin ito. Sige natin. So 200 to Pwedeng 3 layers 200. 200. Ayan. Walang ko ng 200. I-divide mo sa tatlo. Yung gitna open, yung dalawang may pinto. Tapos may may shelves na. Meron. Pati yung Hindi, wala na yun. pinto na. Sa buo, pinto na lang yun. Tapos ito, divide mo sa dalawa. After na ito, 60 lang. Oo, tatlo. Kasi pag naglagay siya ng TV, at least yung TV, yung schedule ng TV, hindi yung dito. Pag 80 kasi masyado na siya masyado na matakas May lalagyan ko pa rin pa yun. Oo, kasi hindi pwedeng yung pinto nakasandal na gusto. Kaso maliit na nga rin pa. Oo, maliit na. Ilang mo ginagawa? 5 cm? Hindi, yan. 5 cm. Ito kasi yung sa ano eh. Sa mga ginagawa mo. Yun, pwede na. Ito may ano pa ito eh. Plywood pa ito eh. Diyan. Ito yan. Bakit kayo eh? Pwede ba tayo naggali ng dyan? Ilaw? Oo, maliit. Dalawang pinlight. Pwede. Nadrop lang ako ng 5. Pwede. Yan. Parang... Hindi mo mo. Ako lalagay 6 niya. Ayun. Itabi natin doon sa Ito yung saksakan. Naglalagay ako rito sa ano? Sa TV. Hindi, wag na dyan. Mahihirapan sila Yung ginagawa na natin, yung wire na use mahihirapan sila pag gano'n. Ang nangyayari kasi, ginaganon pa yung TV. Di ba? Na-adjust pa sabi nga nila, hindi na daw ganun yung ilalagay. Dito na lang ako maglalagay. Dyan na lang. Kasama na yung switch. Tapos sa design nyo, Sa baba, ito kasi dalawa bang niyabo eh. O baka mo dun sa ano, sa likod. Kaya yung kasama ko dun dyan. hindi, para dyan talaga yan. Para dyan talaga yan. Walang saksakan sa likod. Ito na. Hindi, saan yung abang na yan? Dito ko nakalagay sa ano. Yan, dyan na lang. Walang saksakan sa likod. As in storage, ilaw lang. Okay na yun. Ayan, sa cockpit. Kaya. Alin? Dito, maglalagay tayo ng UV board. Wala. Tig dalawa o tig tatlo wall-plated panel. Ito yung 64, di ba? Yan. Sa isang wall-plated panel, dalawa makukuha. Kasi itong point line yun, di ba? Yun, kaya. Kasi makukuberan mo to Alam ko makukuberan mo yung cover ko. O tama lang, na 66. Ilang pin na ito? Dalawa maliit lang. Puro double door to ano ko. Double door yung gagawin. Masyadong malaki.
60-60. Sige, okay na. Yan, okay na po kami dito. Meron lang syempre nga mga konting discussion bago po tuluyang gawin para masigurado. Kasi yung mga gumagawa o yung mga manggagawa, alam nila kung paano yung gagawin. Pero yung plano, yun ang hindi nila alam. Syempre, bago yung gumawa, kailangan na i-dictate na po sa kanila lahat. Kaya ito rin. Sabi ko sa kanila, open for suggestion kami dahil nakikita lang naman yung condition ng isang pader or ng isang bagay dito sa renovation kapag ka ginagalaw na. Pero nung tiningan po natin ang mga matayan nung una, hindi natin nakalain na may mga ganyan, di ba? Tapos dito, si client, kinakausap po namin yung pagka pumupunta dito. May pinagmimitingan din po kami. Pero ilan sa mga area rito, halos finish na, alam na namin. Bale, itong hagdan, yan na, mauhuli pa to. Tapos dito, may gagawin din po kami rito. Yan. Okay, nandito tayo sa taas. Yun, halos tapos na yata yung cabinet. Ayun. Mapapansin nyo lang, medyo mataas ang ano rito, no? Mataas yung kisame namin, kaya medyo mataas din yung naging cabinet. Pwede na ang mga pintor dito. Pwede na magtrabaho sila Kuya Rigor dito, pero meron pa silang tatapusin sa phase 5. Unahin lang po muna nila yan. Second room. Ayan, cabinet natin sa second room. Yung kompleto na rin tayo sa cornisa. Ito, ilalak na natin. Baka mamaya makalimutan ng tropa at mabasa itong pinagawa nating cabinet. Sarado ilaw. Ayan. Ayos. Mga pintuan na lang. Ito, alam niyo na yan kung bakit pagdating po sa entrance ng TNB, hindi po kami hindi po namin tinatapos yung tiles na para may adjustment pa. Yung mga pintuan na lang po. Tapos yung sa roof nga po pala, susukatan na namin yung mga kailangan na materyales para maipa-deliver natin dito bukas. Tapos yun ang susunod na ipagagawa po natin kay Bilog. Tapos ito, nakakabit na rin. Ganda ng lock nito, Jo. Ito ba yun? Ang ganda na lang. Di bali, ano to? Biometric. Ganda ng lock, oh. Yan, pero baka ano to si client, smart lock yata ang ipalalagay. So idea sa smart lock, magandang quality na mga 6 to 7,000. Ganda na po yun. Pero pag mas maganda pa, mas mahal. Ito yung update dito sa Riego de Dios project. Matatapos na si Bilog. Yung ganitong klase na tiles, new arrival siya kahit 2 to 3 years. Makikita pa natin yung mga ganitong design. Kasi minsan nagpapalit po si supplier ng mga tiles kada taon. Pero yung ganito, yung pang matagalan, may mabibili ka po niyan. Ganda rin ito. Gray. Sana magustuhan ni client. Sabi kasi ni client, ako na daw bahala. Pero pagdating po sa color po ng tiles dito sa exterior, binabagay ko po kung ano yung isa sa mga finishing color scheme or kulay ng mga pader. Pero pagdating po dito, ano po yan? Gray tayo. Yan, gray. Siyempre may combination din ng white tsaka dark gray. So update sa materials, adhesive, medyo madami pa. Pang TNB na lang yan. Sa TNB medyo mas magastos. Tapos ito, tiles po natin para sa sa simento. Ilang piraso na lang? 3. Papadagdag tayo kahit ilang piraso lang. Unahin muna natin yung Jo, yung roof.
Para pa-deliver ko na yun ang kasunod na gagawin ni Bilog eh. Dapat kayo ito muna. Yun dito na muna. Gawa ko na to. Okay. Sige. Tama. May storage din pala tayo rito. Isabay na natin. Para dire-diretso na. Yan, di pa namin nadidiscuss kasi ito eh. Kasi may mga konting pagbabago pa dito sa steps ng hagdan. Pero unahin na muna namin to. Kasabay na yun doon sa taas. Nandito pa yung ibang mga retaso nung binuo namin yung gate at saka itong fence grills. Yung iba naman dyan magagamit pa. Kaya ililista ko na rin yung nasabi mo kanina. Angle bar. Mga anong sukat? Dos. Okay. Sige. Bali ito mga karos, yan lang po muna yung update natin dito sa Riego de Dios project. Ayan yung mga kasunod na gagawin dito. Kung sa susunod na linggo, biyayaan tayo na magandang panahon. May malaking pagbabago na po to. May malaking development na yung ating project. Siya nga po pala yung mga pina-order natin dito. Yung simentong 3 bag, pinadagdagan ko ng 5 bag ng simento. Pa-deliver din ako ng 2x2 and 2x3 na tubular plus isang 1x1 para dun sa loft. Tapos yung parang pinaka magiging sahig nun, isa 9mm. Tapos may kisame siya na hard deflex. Sa tiles halos wala na po tayo masyadong o-orderin na tiles. Hintayin na lang po natin yun dun sa toilet and bathroom. Tapos itong mga ano natin, plywood, yan panama na to sa mga ipinagagawa ni client. Ito, plastering na lang, kaya kailangan pa natin ng simento. Tapos dito naman, nagpa-order na ako ng concealed hinges. Yan, may concealed hinges tayo kasi ang magiging setup ng TV console nila. Meron po tayong TV console dito na 60x200. Tapos may dalawa siyang cabinet at isang open shelves na may 2 layer. Yan. Tapos ito, mare-renovate din. Pero ang gusto mangyari ni client dito, ano to, wood planks. Pero tatanungin natin kung kaya pa po ng kanyang budget. So pwedeng mauwi ito sa tiles. Pwede rin siya sa tiles or pwede rin sa wood planks. Tapos ito, magkakaroon pa ng storage to. Tsaka yung mga pintura na pa-utay-utay po natin na binibili para hindi po tayo masobrahan dito. Yan kuya, i-deliver na yung mamaya. Acrytex primer and reducer. Tsaka may galon din ng thinner na. Lacquer thinner. Tapos may makikita pa tayong tiles na ginamit po natin sa mga poste. Yan, may stock tayo. Dito natin gagamitin yun. Yan, yung part na yan. Tapos may ilan na materialis pa naman dito, mga retaso na pwede pa natin gamitin dito sa mga nabanggit kong mga gagawin pa. Yan, dadagdagan po natin yan. 2x2. Log, siguro kailangan natin takpan to pag nag-welding ka dyan. Delikado ha. Yan. Oo. So sa renovation naman mga karos, wag lang tayo makakalimot na ipaalala sa mga manggagawa kasi sa sobrang busy din nila. Halos nakakalimutan na nila yung mga dapat munang gawin bago mag-umpisa. Tapos itong pagmamasilya rito, hindi pwede epoy na umuulan no, na minamasilyahan to, di ba? Hindi pwede. Ayan, baka kahit na ulan, may magawa lang, baka minamasilyahan. So hindi pwede. Yan, uulitin pa po yung nito, primer coat. Yung mga nalagyan po ng masilya, yan, uulitin po yan. Pag maganda-ganda na po yung panahon natin. Merong iilan sa mga part ng walls na halos kayang tapusin, yung iba naman nakatenga. Pero kagandahan sa materialis na ginamit natin, matibay. Kita nyo to, oh. Hindi pa tapos to. Oh. Hindi pa tapos. Pero hindi siya naglalagas. Tibay niya. Baga, unang coat pa lang po kasi yan. Patching compound at saka ano po, wall putty. Kaya ginamit dyan. Tapos dito medyo malaki-laki pa ang tatrabahuin dito regarding sa mga paintworks.
Bale ito mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita dito sa aming channel. At syempre po maraming salamat din sa walang sawa niyo pong suporta. Siya nga po pala, nasa 160,000 subscriber na po tayo. Ayan, sana madagdagan pa po tayo. Hindi man tayo umabot dun sa play button na gold. Sarap sa pakiramdam na lagi po tayo nadadagdagan. At nadadagdagan po yung mga viewers natin. Dahil ang video naman po na to ay para po sa pag-share ng ating mga nalalaman regarding dito sa mga house renovation. So sana lagi po namin kayo nabibigyan ng idea. Palaging panonood dito sa Lee and Aki TV Vlog. Yeah, maraming salamat po sa inyo. Siya nga po pala sa mga naligaw lang at laging nanonood pero hindi nakasubscribe, mas maganda po sana i-subscribe nyo. Pindutin nyo yung notification bell button dahil lagi kayong i-update niya sa mga video or araw-araw naming upload dito po sa aming channel. Siyempre mag-iwan na rin po ng like at mag-iwan po ng comment kung sakali, mababasa po natin yan at lagi po natin dito sasagutin. Araw-araw po na upload natin dito sa ating YouTube channel. So kita-kita na lang po ulit mga karos for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara, let's go.